si Haggai. Nung ibang sa to, hindi familiar sa iya nga, ano? Na person. Or even personality, hindi familiar sa aton. Pero si Haggai, one of the prophets of God. Especially sa pagbalik sa mga exile. Mga mga exile ganit, from the country of, or from the place of Jerusalem, gindala sila sa Babylon, kagintiyag. Naman ito ang exile, they were in bondage for 70 years. Dito sila sa lain nga lugar. Si Haggai, prophet sa Ginoo, sa pagbalik na nila yan dito sa Jerusalem. Si Haggai, amo ni siya ang nag-preach dito sa Haggai chapter 1 at chapter 2. So, without further ado, ang contrast sini nga book makita sa book of Ezra. Kung basa akong brumhay ang mga some details dito sa book of Ezra, pero I would like you to know sa tatlong kabutang di bago kita magkatto sa sa aton nga mga main points. So, tandaan naton, ini katawan sa Israel, God's people return from exile, nga ba na exile ganit sa bondage, sa lain nga lugar. Ang purpose kit na balik sila sa Jerusalem is to rebuild their worship place. Amo gina? Ipatukod liwat ang ilang worship place. Amo na ang plano sa Ginoo sila nga sila gin balik dito sa Israel. They were from Babylon, or kung sabihin sila gin captive, balik sila sa Ginoo sa Israel. Ang desire sa Ginoo is to rebuild their worship place. Ay nila nga temple king gupa ni King Nebuchadnezzar. So ipatindog nila liwat. So sa Ezra chapter 1, ako pagbasa ko ng iba ng mga verses dire. So iban sa inyo, ipit alin nyo lang ng Haggai, kasi yawan ko mapangita kung hindi ka familiar sa inyong Bible. Sa book of Ezra, chapter 1, ang sa Bible, di ba sa akon ko lang, hindi ko man yung basa ng tanan, bangod sa aton nga, no, pala nga time. So, sa Ezra chapter 1, verses 1 paton sa verse number 3, or verse number 2 na lang. So, sa Bible, now in the first year of Cyrus. So, si Cyrus, king of Persia, the word of the Lord by the mouth of sino prophet, Jeremiah, might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house. So, ang Ginoo nag-stir up kay Cyrus, the king of Persia. So, tapos na ng Babylonian Empire. This is the Medo-Persian Empire, or Persian Empire. Ay kaduwa na ninyo nagsakop sa ilang. Nag-stir up kay Cyrus nga mag-build liwat sa simbahan, or sa temple, I should say, sa Jerusalem, nga ara sa Judah, which is in Judah. So the purpose nga agin na balik sila sa Jerusalem is to rebuild the temple. And also, God's people return not only from exile to rebuild the temple, but to resume the worship, their worship. Para ibalik nila nga panimbahon. May proper sila nga worship, na makasacrifice sila sa burnt sacrifice, burnt offering. So makita niya sa Ezra chapter 3. So, first, buwangan si Japon, siguro ka nang verse ang masakon. And when the 7th month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man. They have unity to Jerusalem. Then stood up Joshua, the son of Josadak, and his brethren, the priest, and Zerubbabel, the son of
Shealtiel, and his brethren, and builded the altar of God of Israel to offer, burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses, the man of God. Not only to rebuild their worship place, to resume their worship, but also God's people returned from exile to reveal, ganito rin pahayakan nilang willingness. To reveal their willingness. So tamo sa mga verses, actually on chapter 4 to chapter 6, nasa hindi ko na mabasa ang tanan nga chapter, pero ini nga book sa chapter 4, I should say pa manila ka mo, mauntat niya ang pang-build sa temple. Pangod, si King Artaxerxes, nagpauntat, si di kami nabalitaan siya, nga ang mga tag-Israel nga nag-build para sa temple, may rebellion. Dahil pauntat ni King Artaxerxes. Ayun sa chapter 5 dayon, gusto giniya sa Ginoo ipadayon ng ang temple nga ma-build. No, baka na temple gani kung diin sila simba. Kasubong ation ang temple amo ni sa aton nga magkatian ka. Siyempre kinabasa sa Bible, kita temple sa balaan ng Espiritu, pero sa aton nga time, pwede ni sa naton gid mambala ini ang aton nga meeting place kung sa diin kita worship. Ay kita yung temple of the living God. Kita ang Holy Spirit nag-dwell sa aton nga body sa time nga na-save sa, and we become the temple of the living God. Body sa Holy Spirit. So sa chapter 4 dinuntat, sa chapter 5 ginatingwaan ni balik, sa chapter 6 ginpatayon ang buluhaton. So gina-encourage sila ni Ezra or gina-preach I should say si Haggai, patayunon tani postpone nga temple. So ang story dire sumunga aga amo niyo God's people postponed to rebuild God's temple for God's pleasure. Ang katauhan ng Diyos postpone nila, wala nila ginpadayon. Hamakon mo almost 10 years nga temple postpone, wala gid na na kay adliwat nga i-rebuild nila. Ang purpose ni sa pleasure sa Ginoo. So let's go sa aton nga ginbasa nga ginamigay. Pakita ko sa inyo to understand my proposition. So look at this. Are you there? Amen? So tanawan niyo ba lang sa verse number 8. Go up to the mountains. Ang Ginoo nagambali sila, go up to the mountains, saka mo sa bukid and bring wood, dala mo sa mga kahoy. And build the house. Ano ning house? Amo ni ang temple. And I will take pleasure at malipay ko sa sina. And I will be glorified, saith the Lord. Ang kalipay sa Ginoo kung build nila ang temple. That's why the title of this message is Rebuilding God's Temple for God's Pleasure. Amen. Ang pag-rebuild sa temple para sa kalipay sa Ginoo. Kabalo ka mo, kung ang temple, magabaka ang simbahan, ginakayat, ginapamayag sa mga Kristohanon, ang una ginalipay ang Ginoo gid. Amen. Amen. So pero ang mga taga-Israel, nga din-postpone nila ang pag-rebuild sa God's temple para sa kalipay sa Ginoo. So ang pamangkot, paano nila postpone? So there are 3 facts that we see how they postpone the rebuilding of God's temple. And number 1 is, paano nila na-postpone? Verse number 2, tanawan nyo. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people, ang ining mga tauhan, nagangambal sila. The time is not come. Hindi pa inintikon. The time that the Lord's house should be built. Hindi pa niya ang tikon nga ipatukot ang temple. Pero take note, almost 10 years na. Mation ka? Almost 10 years na wala na resume. Pero ang ilakay po so hindi pa niyang time. Kita na ton? Number 1, God's people delay to do the divine work. Kin-delay nila kumbraon ang divine work. Mga baka na divine work, Diyos noon nga buluhaton or langit noon nga buluhaton. Ang pag-build sa temple, hindi ni secular nga buluhaton, kundi langit noon nga buluhaton. Amen. 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 Ang templo sa Ginoo,
Ora, ang meeting place, ano man sa kagamay, kung ang Ginoo da ginatibong, kinanglan, ginakayat na mayag, wala na delay. Amen. Amen. And take note, ini nga temple, hindi niya temple ni King Solomon. Bago ni sa nga temple, mas manggaranon, tulukon ang temple ni King Solomon. Ini nga temple, ganito tarawon yung may Kimaya, ganito sumuan sila. Kaya ang kapit pa mga malam na wala ka nakita nilang first temple yan, layong-layo, isa ikaduwa nga templo. So nakita naton, but ang ini nga mga tauhan, they tended to procrastinate. God's people delay to do the divine work. Paano? They intended to procrastinate. Anong procrastinate? Pwede nila obrahon pero ipalawig pa nila. Ano kita nyo? Sa verse number 2, anong amal sa mga katauhan? The time is not come. Hindi pa niyan tiyon. The time that the Lord's house should be built. Sila mismo, nagamba, hindi pa niyan tiyon. Nga i-build ang temple. Amen? Kita nyo? Is ang mga tao, mahilig sa ginatawag procrastination. Pwede man maubra tulad, hindi na pag-ubrahon kay sunod lang. And they fail to do kung ano dapat nila nga ubrahon. Amen? Maski sa practical side na lang, next may ano ka, may just for example, tulad, may assignment ka sa Martes, hindi mo pa ubrahon, subong, ay mo sa ano ko lang, sa Lunes ko lang ubrahon, kung hindi mo man ubra, subong, you are procrastinating. So, ini ang mga katauhan sa Israel. Bala mo kung i-build nila, kalipay nila sa Ginoo mo. Yung delay nila. Kita na ton? God's people delay to do the divine work. And sometimes, sa katabo ni sa aton. Kasi naman ibakon na ganit, di ba? Ang balbala nga, kasi batag buwas. Hindi ka man tama ka sa ako, pero makadasol na lang. You procrastinate. Or procrastinating. Ang makadasol na lang, i-postpone ka lang, anay. Sunod na lang ako masimba. Kabalo ka, ang ginaubrata ng mga divine work, pagsimba, pag-share sa Word of God, pag-Bible study, hindi na natin ubra mo. It is a divine work. Ano ba nga divine work? And ito sugat, ginaluran niya sa aton sa Ginoo. Ginsalig ba? Tama? Ang church hindi man ni aton. Ginsalig na isang Ginoo sa aton. So members ng church, wala akong manigin na panikyakan, ginsalig na isang Ginoo. Nga elite. Amen? Amen. Even our government, ang tao, hindi man nila ginapanagiyahan. Ang Ginoo man nag-institute sa ginatawag nga human government. First, ang institute sa Ginoo, family. Second, human government. Para ano? Para may arasang orderliness. Para in-order ang estado ang gawin sa tungsod, mga kay government. And then the church, isalig sa Ginoo. Pero sometimes, ang mga ginasalig sa sa Ginoo, ginapabuyan-buyanan ta. Right. Procrastinate. Ay, ini mga katawan sa Israel, gin-rebuke sa Ginoo pagi kay Haggai. And then nakita natin sa verse number 3, anong bali din? Then came the word of the Lord by Haggai the prophet. It is time for you, O ye, to dwell in your shield house. Mabakanit shield house, tion ba sa inyo, na magpuyo sa inyo nga nakisamihan nga balay. Ang bali din, ang ining balay, ang temple namin, and this house lie waste, kag ini nga balay, guba. Nami inyong balay, pero inyong simbahan guba. Kita nyo ba, mga Kristuhano na, no? Batian ka? Amen. Di ba nakatabo ni sa itong nga time? Hindi ba lang sa simbahan mo, siyempre lain man na yung tako, yung nga na-build sa mga kano. Mamaya yung nag-start ka ba sa work, tapos ginsaligan ka sa ano, sa Ginoo sa isang ministry. Tapos ikaw yawang ka paningwa ang mga members ay pa namin nila balay pero na simbahan bayaan nila katulog. Sita? Right, that's right. Amo na ganit yung pastor paglain mo nga ano nga matsyag mo kita mo simbahan gano. Katulog. Tika mo nang tagipusuon ni Haggai. Kita niya. So they imposed their priority sa verse number ano. Not only they intended to procrastinate, but they impose their priority. Ano ilang priority na naman yun sa verse number 4? Is it time for you, O ye, to dwell in your shade house, and this house lie waste? Lie ano? Lie waste. So nakita natin, ila balay, amo ila priority. Simbahan, hindi nila. Ang temple, I should say, hindi nila.
priority. Right. Tinalipay ang Ginoo, wala. Right. Amen. Amen. Ang church na bang gamay man ni sa panulong sa iban. Pero hindi ko ng trabaho nga ako lang isa. We need members na magbulig sila para kay admin. Even hindi tayo maano na yung pagka-concrete, kasi ka mga kila ka malang, pero hindi man po sila hindi ka mga kila ka, hindi mo magkaya doon. Right. Tama? Tama. So, many people choose to delay than to obey. Tapos ang tao, yung pilion nila yung doon sa loob na ba? Nasa sunod. Gusto nila yung sunod lang, hindi sila gusto mag-sunod. You see that? Number 2, paano nila din postpone ang rebuilding sa God's temple? Ang number 1 ko kanina, God's people delay to do the divine work. Secondly, God's people disregarded to consider their disobedient ways. Aba sa Bible dire, sa verse number, look at this. Sa verse number 5. Now therefore, the saith the Lord of hosts, consider your, ito yung word, ways. Habang God's people disregarded to consider their disobedient ways, in-neglect nila, wala nila gintalupangot, ngalang tawon, mati ka ma, or na binagbinago na ila nga, kabuki nga hindi sinulod doon. Nila gawin hindi sinulod doon. Abi nila, okay lang, pero sa Ginoo hindi, okay. Right. They thought that they did what is right. Kapag una sila, yung ilagi na obra, insakto. Sa verse number 2, ano ilagi na obra? Ang gusto sa Ginoo, i-build nila ang temple. Pero ilagi na unayan nila nga personal nga interest. Ay, ilaya nga mga panimalay. Take note, there's nothing wrong na mag-i-address mo balay. Right. Ay, sira testimony, managing bless ka sa Ginoo. Pero may ara kita church. Amen. Na ginatag sa kung sa Ginoo nga dapat sagodon taman. Amen. Right. Mas i-bless taga sa Ginoo kung unahon taga nga tong simbahan mas sa aton nga panimalay. Kaya ano ang rason now kay dira ya gather ang katawhan sa Dios. Amen. Amen. Ang panimalay pag private no. Ang mula yun masugod ka sa balay sa ibang nga tao, may kag hindi ka magdiretso sulod. Hinala ko na tuwan mo sana yung magambal nga sulod ka. Ay magdiretso sulod o at home. Pero hindi na proper nga attitude. Kahit yung pang private ang panimalay. Sa church diretso ka sulod. Hindi na-expect ka na yung mga sulod. Kasi nga din sa balay mo kung tumigo, na-expect ka rin nga masulod din sa kasimbahan. That's why ginuna dapat ang church nila, orang ilang temple. Ay, hindi na yan makita sa tanan nga tao mo. Ay, amo na yung church, or amo na yung temple sa Jerusalem. Wala na yung lagi na kay adni. Mambal sila nga buhi ila Diyos. So, makita natin. They thought that they did what is right. Asan sa verse number 5. Yung sino, ginaunan ninyo kung galingon, nga mali din na consider your ways. Wala nila. For almost 10 years, wala din na yan ang itanya nga kubakon ang temple. Almost 10 years, bro. Kita nyo na. That's why nambal sa Ginoo, they consider your ways. Kapila, giniginambal mo, ginsulit. So you see, Judges chapter 21, basa ako. Verse number 25. Judges. Okay pa, ma'am? Amen. Judges chapter 21, verse number 25. Ang masubok din mga Kristuhano, kung tanawon ni Judges, ano nyo? 25. In those days, there was no king in Israel. Every man did what which is right in his own eyes. Now, they thought that they did what is right. Kapag una-una, sila nga insakto, ilagi na ubra. But they do what is right in their own eyes. You see? Kita mo na ang Ginoo naton. And then, amate. Not only that, they thought what they did, or they thought that they did what is right, but they thought that they did what is relevant. Mga baka na irrelevant, kaya importante, kaya kinanglanon, gid. Pati on ka? Amen? Amen.
ibuta mo sa practical side para hindi ka magwa sa context. Sometimes, sa ato na Christian life, hindi naman kinanglanon maglaro-lagaw kung Domingo. Kaya kinang tayo kinanglanon tayo kung Domingo, yung kato sa church. Simbahan. Kaya amula na ang first day, nga ginatag sa Ginoo, mga tipon to no? Ang iba, imo na lang, 6 days, imo na, pag gusto ka. Right. Amen? Kung matupong ka, meron ka per meeting, magpupod ka sa ministry, pero may gina-expect sa inyong Ginoo first day. Relevant na yan. Sometimes, irrelevant at ano, bra, kaya man kung first day, wala kita sa ito nga. Simba, sa practical na nga, side. So, nagpapanguna-una, sila yung importante, kailangan ginabuhat. Sa verse number 7, tanawan niyo, bro. Thus saith the Lord of hosts. Ano ba sa Bible, dire? Consider your ways. Ikapilaya ginambal, ikatuwa niya na ginambal. Go up to the mountain and bring wood. Saka ka mo sa bukid, kagalasang kahoy, and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. At tuwa mo sa bukid, pangita ka mo sa mga materials, kag i-build din na ang temple. Wala, hindi ng temple nga, guba ang temple ang nakumbot sa lingkod. Hindi nga, wala pa sila ka-build. May na-build na, pero guba na. Bukod sa lingkod, for almost 10 years, wala man maintenance. Lumutan, ano na siguro, ang iya nga mga damo na ikok, damo na yapok. Pero ilabalay namin, kita niya, Yes. ano ba sa Bible, Dre? They thought, abi nila, ilagi na obra, importante, na mag-ano sila sa ilang personal nga or brahon. Pero basta Ginoo ya, kung i-build nyo ang ining temple, I will take pleasure in it. Mas malipa ito. Amen? There's nothing wrong, man magulit ka din man sa imo nga, relative, sa panimalay. Pero kung dirain mo yan nga time niya, you take what is not relevant. Irrelevant. Right. So nakita na to, amo ni ilang dapat i-consider, disobey the Lord. And then they thought that they did what is reliable. Abi nilang ilagin ang obra, masaligan dit. Makarely ka dit pala. Just for example, mo isang tao, na hindi magsimba kung Domingo ka may obra ko. I Right. have work. I have something to do. I have sako. Word, no? Ang obra mo, masaligan mo, get? Hindi. Pwede maglain mo lawas. Pwede ka masakit. Pwede ka mangin disabled. Pwede ka makapura. Pero hindi yung mga tao, sa verse number 9, tanawan nila, you look for much. Kita niya, amo yung tao, no? Nagapangita sa dabo. And lo, it gave little. Pero gamay lang yung kuha. And when you brought it home, I did blow upon it. Sangin tala nyo pala yung maging tipo nyo, ginuhuyok ko to. Ano ba sa Ginoo? Kita nyo? Ang gakon sa Ginoo? Ang mga butang, ang mga materyales, importante man sa aton. Pero kung muna atong priority, pwede na akon sa Ginoo. Right. You see that? Amen. Why, saith the Lord? Because of mine house. Kita nyo rason? Nga ang Ginoo lang nag-bless sila, kay ang balay niya, ang yung temple guba. And ye run every man in his own house. Kita nyo? Ako nga balay, kuba, ang templo kuba. Pero kamuya, nagkatalagan, pakatusin nyo nga, balay. You see that? Right. Nakita na ton? Nagapangita sila, nagatingwa sila, pero gamay lang nila nga mabaton. Kaya ginaubra nila, ginauna nila, ginapanguna-una nila, ang ila ginaubra, reliable, masaligan, git. Pwede mo man umuson, hindi mo mas friend sa obra, to be honest lang. Pero tandaan mo, ang intipon mo, maubos mo na yapon. That's right. Pag hindi ka satisfied. That's right. You see that? Proverbs 14:12. Natas ko ano? Dali naman namin. Proverbs 14:12. Okay pa ka? Amen. Ako sa Bible diri yo. Natin ko na sa Psalms. Okay, Proverbs. Siguro kita nyo na. Amen. Naman niya, there is a way that which seemeth right unto man. Kita nyo?
mayara dalanon. Nga daw insakto man sa tao. Pero ano ba niya? But the end thereof are the ways of death. Tama? Amen. Is wala ka gina-consider mo kagalingon nga nagiging disobedient tagal sa Ginoo. Tungod sa mga panguna-una nga binaton, insakto, importante gid, kag basaligan, gid. So thirdly, last, God's people, number 2, disregarded to consider their disobedient ways. And thirdly, God's people desire to earn for deceitful wealth. Nagahandom sila nga makatipon sa madaya nga manggat. Kita niyo? Kabalo mo ang wealth, nagkatag sa tansang deception. Isang tao na kasalig siya nga wealth, especially dito sa Pilipinas, kapit eleksyon, ang iba masalig din sila kwarta. Tapos kung anon, kung alam ka, agaan ka kwarta sa ano, maramdong ka, din niya naging kuha iya nga, kwarta. Diba? Maramdong ka. So there's nothing wrong sa politics kasi naggamit man na sila sa Ginoo mo. Ay kung wala sa politisyan, tamo kriminal, kasi mga patukat, kasi mga batas, kasi wala na sila. Ang ako sila yung tamo corrupt man. Pero kasi kita hindi ta wise. Sige, amo niya ako nga tuikon para magbarato ang tanan. Ilang mahal pa dito. Ano ka ma'am? Wala akong may ginapangalanan pero nakatabo na. Hindi na sa mga generasyon hasta na sa masunod nga generasyon. So ang Ginoo lang atong paglaom. Amen. Amen. Right. Now God's people desire to earn more deceitful wealth. Sabi mo kung obra 7 times. Away ko magranon ka. Hindi. Mas yun pa, abroad ka pa. Duwaton ko, mas yun pa, abroad ka pa. Hindi ka gid manggaranon. Nga man, mabalik ka din mo. Tama? Mabalik ka din. Right. Ang kwarta sa abroad, ang kwarta de, lain, tama kalayo. Amen? Once na lang kung maalam ka, magamit sa imo kwarta, kaya tulong ka sa Ginoo, kaya Ginoo ma-bless ka sa imo. Pero kung puso mo, 7 days imo nga, no, nga wala ka time sa Ginoo, kaya ginainfo may mga galingon, mapatay ka nga wala sa kalipay. Sinapulo sa imo nga, no, nga tinikunan ang mga pamilya mo sa maaway kasi na. Right. God's people desire to earn or deceitful wealth. Look at verse number 6 sa Haggai chapter 1. Ano ba sa Bible eh? You have sown much. Kita niya, damo ka mo sa ipanggas. Pero gamay inyo nga ginani. Giit. Nagkakaon ka mo. Pero hindi ka mo napusog. Nagainom ka mo. Pero wala na kung ano. Napuno sa inyo nga. Ilimnon, uhaw mga mugapon. Iklot. Kita niyo mga kinanganong sa tao, no? Ano, pagkaon, ilimnon, bayo. Pero hindi makamuna, initan. Ari mo subuo. He that earn wages. Nagabaton ka mo sa suhol. Pero ang inyo suhol, ginahulog nyo sa ano? Sa bag o sa puyo na may buslot. Right. Kita nyo? You see that? Amen. Nga ama now, they labored for perishable things. Right. Nagpangabudlay sila sa mga butang ha, matula. Kita nyo? Right. Tapos tuwanon, ang kwarta, matula nga. Hindi naton nga, master. Ang master ang Ginoo. Ang Ginoo nga master, tamo na nag-provide sa aton sa financial need. Amen. Right. You see that? Ano ba ni Jesus Christ sa John chapter 6? John chapter 6, verse number 27. John chapter 6, verse number 27. Ano ba ni Jesus Christ? Labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Kita nyo? Hindi ka magpapabudlay sa pagkaon nga nagkakawala. Pero sa pagkaon nga, nagkakagsa kabuhay nga wala isang katapusan. Kita nyo yung word? Nga ginahatag sa amay paagi kay sino? Nga ginahatag kay Jesus Christ.
na nagatag siya sa, nagiging ng tugyan siya nga amay. Ano kita nyo? Which the Son of Man shall give unto nga yatag ni Kristo, for him that God the Father sealed. Ay siya ginsiluhan sa nangitnon nga amay. In other words, muna hindi ka nagpakabuglay sa mga temporal, sa mga perishable nga, no? Nga bagay, ay kung may mag-bless sa imo, ang Ginoo mismo. Amen. Especially ang kaluwasan. Amen. Anhon mo ang tanan, karang dugay ang balo ko mana, kundi kaluwas. They labored for perishable things. And then, not only that, they labored for unsuitable things. Nga hindi man fitted sa ila, mga baka nga unsuitable ganit. Just for example, imo nga size, ano nga na? Extra large. Gusto mo, medium. Yung sok-sok mo, hindi kayo go. Ano? Nagisip ay kulang ang pagpa-diet mo. O niwang ka man, gusto mo ang good. Yan ang extra large. Hindi ka kitaon, kaya sunod ka sa payong hindi fit. So at least para maintindihan nyo. Hey guys, chapter 9. Chapter 1, verse number 9. Chapter 9. Chapter 1, verse number 9. You look for much, and lo, it came little. Kung itaan mo sa damo, pero ang nagabot, gamay. Kita nyo, pamati. Damo sa mga Kristohanon, overtime, obra, wala Japon. Right. That's right. Wala Japon. Pagka-Lunes wala daw ang gawa, flipe. Gamay lang kwarta. Pero gano'n na, nilook for much. Kita nyo? Kaya nga abanaw, wala nila ginapalupangod ang buwaton ng Diyos. Amen. Ay kung mga budlay ka, kag imo kabuki, ara sa buwaton ng Diyos, buligan ka gitaya sa Ginoo. Amen. Amen? Buligan ka sa Ginoo. Pero kung hindi talupanggo ng Ginoo, tanong nga bala, lagi na una, nga personal. Kaya sutabon. And when he brought it home, I did blow upon it. Hindi kapag kunakon ang mga material nga bagay na kung aton nga personal. Di ba ko? Hindi kapag kunakon. Why ko nagambal, hindi kapag ubrahon. Ang akon ginahambal, hindi kapag kunakon. Kunakon na pero may Ginoo sa ito nga kabuki. Amen. Amen. Ako makamba ko yung Ginoo bless, hindi ako mag-sacrifice niya sa Ginoo. Amen. Kapila ko na yung pamatutan. Tanungan niyo ba chapter 2, verse number 8. Ara mo dalaw sa higay, no? The silver is mine. The gold is mine, saith the Lord. Ano ginabakan nila sa una? O may bakron sila? Shekels of silver ka, gold. Amo nila nga equivalent sa kwarta. Subong, ang wealth ara sa Ginoo. Amen. Kung nakita niya nga tuton ka, na-sacrifice sa puluwaton niya, hindi sa mga katubilin niya, providean ka. May i-bless ka. Amen. Pero kung wala ka mga ganigana, paano i-bless ang Ginoo? Kaya wala sa inyo pleasure. Amen. Importante nga, kita na ko na makinanglanon sa puluwaton sa Ginoo. Kung wala ka kwarta, pinakadako mo yung mata, kaya pala mo kung tiyon mo. Hindi mo wala ka sa Facebook, hindi mo nga tiyon. Kung may ministry, hindi ka mag-take ka mag-Facebook, kay may, hindi ka mag-WhatsApp ko ng Ginoo. Amen. Kung may amount, kini magbakal-bakal kung mga mga galupat na, ito pa namin, Kisa mga bata, sis, kasi mag-ibig, sis, hindi ko nang bakalang talon. Malupad na malupok na, Diba? Hindi ka nag-ibig, kasi pastor, kayo paanak ka. Pero kung wala ka sige pa, may-post mo lang na sila. Wala sang bata ang kahibi, isa kasi mana mo. Kahibi na sila pero maupos nila nga hibi. Natanaw na nila yung reaksyon kung mag-give up ka. Duha mo lang na mo. Tama? Ikaw mag-give up, kung ang bata ang mag-give up. Kung ikaw nag-give up, siya na ang gilikanan, ikaw ng bata. Siya na nag-guide si mo, tama? Tama. Di ba? They labored for unsuitable things. And then they labored for punishable things. Nga punishable lang. Inuuna nila yung magalingon, ang Ginoo na punish sa ila. Paano sila naging punish ang Ginoo? Look at verse number 10 to 11. Ano ba sa Bible? Therefore, the heaven over you is stayed in dew, and the earth is stayed
from her fruit. Hindi na ngayon mga binungakon, mga binuga, ano na, pagbuga na, bala, ang ilangang mga pananom, kaya ang Ginoo, tanawangan niya bala, ang control sa Ginoo. Ang sa verse number, verse number 11, and I call for drought. Kita niya na, tagpuyot, di ba? Sa yung ninyo, de. So, isa ka bulan, bakal bakal tubig, no? Itinagupas mo. Kumala, I call for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon the which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Of the hands. Kita niyo ang word? Nagpangabudlay sila, pero wala sa pinansya. Nakakuyan na sila. Napangabudlay ka sa wala pinansya. Kung negosyo ka, mapasugot ka nga puto, negosyo mo, hindi na namin. Kita mo? Kita na ton? Napangabudlay ka, gabaka-baka, tatrabaho, tapos wala sang profit. Gawin sinutan mo yung mga ang galingon. Sometimes amoy na ang mga tao, mga Kristohanon. Kita niyo? Tumatay pala. Bahay na nagamba sa tanana. Pero tapos ang tao, grabe sila sa ilang obra. Pero kung tanawon mo ilang tsuran, kung sila makabakal sa patos. Makabakal sa bayo. Amen. Nakatabo niya personally, not to insult them, pero nakatabo ni. Kaya nga amanaw, ang Ginoo ang nag-control sa tanan. Kung i-bless niya kaon, hindi. Ang sa Bible, sa Mark chapter 8, verse number 35, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano iya yatag para ipailo sa iya nga talag? Di ba? Ang tao, wala kayo parang pangod sa Ginoo. Kaya ano iya ipailo? Mga ka-impierno, kang imo bala nga manggad makabulig sa imo? Hindi. Right. Ini yung mga katawhan, tawon sila sa Ginoo, pero ka-desire pa sila yung mag-earn para lang sa mataya nga mangkat. Ano yun yung mga yan, kinauna nila ilang mangkat, kinainto sila sa ilang mangkat, wala mo sila gagawin, kala. Right. Ako na, kung nabot sa inyo, Matthew chapter 6. Verse number 20 to 21. Matthew chapter 6, verse number 20 to 21. Ang ni Jesus Christ yun. Ano man yung lang Christian, ang muli kapag ato nga attitude. Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt. Kaya niya? And where thieves do not break nor steal, nor steal. For where your heart is, where your treasure is, and say, there will your heart be also. Nagatan yung mga Kristohanon, kundiin imo mangga, kirain mo nga, sa pusuon. Right. Hindi ka madaya ang Ginoo mo. Ang buto sa inyo kung ano ato na una, kung trabaho ato na una, dira na ato nga, sa pusuon. Ang nakita na po, hindi nalipay ang Ginoo. Right. Amen. Kung hindi ko makubra pastorya, why ko yan? Sino nagambalsing mo kung wala ka? Amen. Saligay lang Ginoo, kabalo ko yung provide ang Ginoo. Hindi ko makikindi kung ano ang pangagin, pero kabalo ko ma-provide ang Ginoo. Amen? Amen. So as I close, mga Kristohanon, to understand the value of God's place, ano garap na sa Diyos, nga may simbahan, sa imo kabukit, una-una, kinanglan mo masave. Amen. You need to be saved. Yan ang lang simbahan ikaw. Hindi ko naman pansubong utod. Sarap yan. Kung hindi kaluwas. Right. Paano? Una-una, get i-realize mo ikaw isa ka makasasala. Basta Bible for all have sin. Ang tanan na kasala, dala ka na, ikutin ko na. At because of your sin, you will die. For the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Pag masubok din, and will experience the second death for all eternity. Right. Hindi lang mapatay ang tao, kundi maka-experience sa ikatuwa ng kamatayon for all eternity. Right. Ang masamay ko, all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second Yeah.
death. Himuon, you must receive Jesus today through faith and repentance. Bisita namon, napatay si Kristo para sa akong sala. Ginlubong sa ang nabanhaw para sa akong kaluwasan. Amen? Amen. Nabanhaw sa para luwason ka. Ang Amen. pamangkot sa bungaga, simoy mo Tuhan. Sa mga in-person church, ang pamangkot ko ang what is the value of God's place in your life? Anong value sa simbahan ni Simo? Latuan na kung tuming ko. May mga obrakon, pati pero itong nga obrakon. Tuligan tayo. Amen? Amen. Di ba taon ko? Ano ako obrakon? Tuligan ta. Amen? Amen. Si Pastor may masacrifice kita mo man sa kwarta. Damo ko kwarta ko patamuon sa Ginoo ang atag sa akon. Amen. Pero kung gamay lang atag sa akon, gamay man akon nga kwarta. Kaano ka makangok ka mo? Kung patamuon niya atag sa akon, it's agin ako Brian man na matamo ako kwarta. Pero kung gamay lang atag sa gamay lang akong kwarta, wala ko may mahimo kung ako lang isa. Kaya pamangkot kung ano ang value. Sini nga tribunan sa akong nabuhi. Okay? As I close, kung basa ako na to ng agay, are. Das na lang, matakot na. Ang bago daan, yung inadalit lang, pero na lang bugay. Ano nga verse number 12? Then spake Haggai unto the Lord's messenger in the Lord's message unto the people. Sa ginambali ni Haggai, wala sila nag-agay. Mati sila. Ano nga nyo? Saying, I am with you, saith the Lord. And the Lord stirred up. Ang gamit na isang Ginoo, ang mga frontliners, si Zerubbabel, ay si Joshua, the son of Josedek, the high priest. And the spirit of all the remnant. Kaya mga tao, kita nyo, hindi lang mga frontliners, kundi tanan din niya tao, okay? Ano nga pamati? The remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord, in the house of the Lord of hosts, their God. So nakita nyo? Amen. Nakita niyo mga Kristuhanon? When God's people heard God's message through Prophet Haggai, they choose to obey and stop the delay. Amen. Kapag sa atong kabuhay, Kristuhanon, ang umong kita sina. Kung may like ka mag-delay sa 2024, kung may subong ka 2025, ikaw ang muwi, mas kinulroy, hindi na ka mag-delay. Kung may like ka unahon, hindi mo ka ugalingon, sa 2024, kasi kung 2025, kung wala ka man yapon may nagadar, kaway unahon ka ng bulakon sa Ginoo. Amen? Amen. Sa 2024, doon yung unahon pala, mo pala, why naman nalipay? Why naman sila simba? Why naman ginunaman mga friends? Kung nalipay ka, why naman yapon? Ang umuon man, luwas 2025, amo man na yapon ang resulta. So, nakita natin? Amen? Amen. Ang paghimo sa bulaton sa Ginoo, sa lugar sa Ginoo, para nasa iya nga kalipay. Rebuilding God's people for God's pleasure. Let's pray. Balang na Diyos, ng ito nga may salamat sa mga aga, Ginoo sa nga minsake nga amon pamatian. Kabay sa amon nga kabuhi, ini nga minsake, Ginoo mang-impart na sa amon nga practical life and spiritual life. Ako may mga butang na Ginoo, hindi naman buok sa amon. Hindi kami atubili, hindi kami magduwa-duwa, kundi magsunod kami ng Diyos. Nakita na mo na kabuhay sa Israel, naginimok man nila tanan para sila kagulingon, para sila personal interest. But they were not satisfied. Hindi man sila nahimunan, Ginoo sa mga material na bagay. Ako pamuyo, Lord, subong aga, ako may ari dahil hindi pa nakabato ni Kristo Jesus, niya personal ng luwas. She or he is not 100% sure when he died or she died today, he will go to heaven. Kapay, ipangamuyo niya siya nagpusoon, kami sa pagambal niya, Ginoo, isa ako ka makasasala, sobrang maaga, ako na intindihan, kasi Kristo lang ako nga kaluwasan. Ngayon subong aga, ako ginapaton si Kristo nga akong personal na manluluwas. Pagsunod ka sa akong nagpusoon, ginapaton ko ikaw nga akong personal na manluluwas, hindi pag-itugot na magkadto sa eterno ako nga kalag. Ang subong aga, ginang-claim ko na akong nakalag magkadto sa langit, pag sa akong pagtuo kapag idulsol. Sa akong mga sala at pagpati na si Kristo na patay, inubong, nabanhaw para luwason.
Ako. Salamat kay Lord sa imong kagatutom. Ni tanan ginapangamuyo in Jesus name. Amen. And amen. So hindi